Oh my God! Ang buong detalye at ang sinapit ng driver at kanyang mag-inang pasahero, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Chinese na umunoy espiya, 5 taong tumira sa Pilipinas para magmanman daw sa base militar, shopping malls at pati mga opisina. Aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang bisa ang 2025 national budget, tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na kasinungalingan. Mag-asawang makikipiyesta sa Maguindanao del Sur, patay ng pagbabarilin. Ang krimen, nakita ng kanilang dalagitang anak. Ilang oras bago maupo sa White House, US President-elect Donald Trump, ginit na handa na siyang ipatupad ang agresibong pag-iigpit sa mga migrants sa Amerika. Sa gitna ng fan clash, BTS-V shinare ang new song ni Blackpink, Rosé. At sa pabaong pampagood night, aso isinugod sa vet ang kanyang nanganganib na anak. Gumaling kaya ang tuta? Alamin mamaya. Pasintabi po sa ating pambungad na balita nang dahil sa mga dinanas noong kabataan, nagawang patayin ng isang anak ang sarili niyang tatay sa Tagum, Davao del Norte. Pero hindi natapos dyan ang ganti ng 42 anyos na anak. Pinugutan pa niya ng ulo ang kanyang tatay at tinanggal ang mga lamang loob nito. Nasa frontline ng balita ngayon si Bril Montalvo. Ulo ang iyang amahan. Unya, Wala ng ulo at wakwak ang tiyan. Ganyan nadatnan ang bangkay ng 60 taong gulang na lalaki sa loob mismo ng kanyang bahay sa Tagum, Davao del Norte linggo ng umaga. Ang masakla pa, tinanggal din ang lamang loob niya at inilagay sa kasirola. Ang pumaslang sa lalaki, ang kanyang mismong anak. Dito sa loob ng kanilang pamamahay, ginawa ng suspect ang pagpatay sa kanyang sariling ama. Pinugutan pa niya ito ng ulo at idinapon dito sa fish pan sa harap ng kanilang pamamahay. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakikita ang ulo ng biktima. Na-recover sa crime scene ang bolo at kahoy na ginamit sa krimen. Ayon sa otoridad, nag-away ang mag-ama hanggang sa pinalo ng kahoy ang biktima bago pugutan ng ulo. Agad namang nahuli ng mga kapitbahay ang suspect at dinala sa mga pulis. Aminado ang anak ng biktima sa pagpatay. Nagawa lang daw niya ang krimen nang maalala niya ang pananakit na ginawa ng kanyang ama noon sa kanya. Dati raw siyang sinisipa ng kanyang tatay sa mukha at nilulunod sa gitna ng palaisdaan. Humihingi na lang ako ng kapatawaran kasi hindi ko talaga alam na napatay ko na pala siya. Desidido naman ang pamilya ng biktima na papanagutin ang suspect kahit pa man kadugo nila ito. Hindi namin mapapatawad ang aming kapatid dahil sa ginawa niya sa aming ama. Inilibing na ang biktima alinsunod sa tradisyong Islam. Nasa kustodiya ng Tagum City Police ang suspect at posibleng maharap sa reklamong parricide. Hihilingin rin ng pulisya sa korte na isailalim sa psychological assessment ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Kahit na may umiiral na gun ban ngayong election period, hindi pa rin natitigil ang mga karahasan. Sa Cotabato, tinambagan ng riding in tandem ang isang tatakbumuling konsehal. Habang sa Maguindanao del Sur, patay ng pagbabarilin ang mag-asawang nakikipiesta. Kasama ng mga biktima ang kanilang dalagitang anak. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Duguan at wala ng buhay nang madatnan sa kalsada ang lalaking yan sa Midsayap, Cotabato. Patay ang lalaki ng tambangan ng riding in tandem nitong Sabado ng hapon. Kinilala ang biktima na si Jerry Beltran de Fredo, dating konsehal sa bayan at tatakbo rin sana sa parehong posisyon. Ayon sa mga pulis, bumibiyahe raw sakay ng motorsiklo ang lalaki nang biglang pagbabarilin ng mga salarin na nakaabang sa kanya. Pinaghahanap pa ang mga sangkot at iniimbestigahan ang motibo sa pamamaslang. Bulagta ang mag-asawang ito sa gitna ng kalsada sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Dead on the spot ang mga nasawing sina Deru at Suraida Barhama Dimagil matapos tambangan nitong Sabado ng umaga. Base sa investigasyon, dadalo sana ang mag-asawa sa Kanduri Festival sa Matalam, North Cotabato kasamang 14 anyos nilang anak na babae. Habang bumibiyahe sakay ng motorsiklo, inabangan sila ng gunman sa kalsada saka pinagbabaril.
Nakaligtas ang dalagita na nakakita sa pangyayari. Agad naman tumakas ang salarin. Tinutugis pa siya ng mga pulis at inaalam pa ang motibo sa krimen. Wala na rin buhay ang lalaking yan nang mabaril gamit ang sumpak sa Barugo, Leyte nitong Sabado. Base sa investigasyon, sumugod ang biktima na si alias Kim sa bahay ng suspect na si alias Leo at naghahamon ng away. Lumabas ng bahay ang suspect at binaril sa dibdib ang biktima. Nagkaalitan ng dalawa dahil daw muntik nang makagat ng aso ng suspect ang biktima. Data na rin daw may away ang dalawa nang habulin daw ng biktima ang suspect habang may hawak na itak. Inaresto na ang suspect at nahaharap sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Disgrasya naman ang inabot ng isang mag-anak nang mahulog ang kanilang AUV sa 13 talampakang bangin sa Nagilian, La Union. Ang insidente sa pool sa dashcam. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Kuha ito sa dashcam ng sasakyang binabagtas ang Nagilian Road sa Nagilian, La Union, Sabado ng hapon. Maya-maya, biglang kumabig sa kanang bahagi ng kalsada ang isang AUV at tuluyang nahulog sa bangin na nasa 13 talampakan ng lalim. Ang driver at pahinante ng truck na malapit sa lugar, pinuntahan ng bangin at tiningnan ang nahulog na sasakyan. Ayon sa isa sa mga unang tumulong sa mga nadisgrasya, may iniwasang sasakyan daw ang AUV bago ito nahulog. Yung kasalubong niya daw, mababangga niya kaya iniwasan niya na itama sa bato yung isang gulong. Hindi naman nakapagpreno. Kinilala ang driver ng AUV na si Philip Capatas, 42 taong gulang. Sakay niya ang kanyang asawa at 2 anak. Base sa investigasyon ng pulisya, galing sa Cabala Union ng pamilya at pauwi na sila sa bayan ng Burgos. Nang bigla raw nawala ng kontrol ng driver ng sasakyan. Sabi niya iniwasan niya daw yung kasalubong niya. Pero nakikita naman po na nasa linya naman po yung kasalubong niya. Nagtamo ng minor injuries ang driver at ang kanyang mga sakay. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Iniharap ng National Bureau of Investigation sa media ang isang hinihinalang espiya ng China. 5 taon na raw ito sa bansa, ang lalaking nabisuan ng mga gadget na ginagamit sa iba't ibang uri raw ng surveillance. Nasa Frontline na balitang yan si Camille Samonte. Matapos magsagawa ng surveillance, nahuli ng National Bureau of Investigation ang Chinese na nag-eespiya umano sa ilang istruktura sa bansa. Nitong Disyembre pa raw unang nakatanggap ng intel ang mga otoridad kaugnay sa grupo ng mga Chinese na nagmamanman sa bansa. Nasabat ng NBI mula sa suspect ang sasakyan kung saan nakakabit ang transmission system, LiDAR sensor at satellite navigation system. Ito raw ang ginamit para makuha ang mahalagang datos gaya ng mga kinalalagyan ng mga base militar, Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at mga kampo ng mga pulis. Tinitiktikan din daw ng grupo maging ang mga planta ng kuryente, mga opisina ng LGU, shopping malls, paliparan at mga pantalan. Meron na po silang mapa kung saan iikot. In fact, ang plano po nila, pagkatapos nilang mag-ikot yung buong Luzon, ang next target po nila yung buong Visayas at Mindanao. Hindi patukoy kung saan direkta ipinadala ang mga nakuhang datos. Isang technical software engineer ang suspect at 5 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Inaalam pa kung konektado siya sa Chinese People's Liberation Army, lalo't nagtapos siya sa isang universidad na pinangasiwaan ng PLA sa Nanjing, China. Mayroon din daw grupo ng Chinese na nagsilbing financier ng suspect para magawa ang pag-espiya. Sabi ni AFP Chief General Romeo Browner, delikado kung mapunta sa maling kamay ang mga nakuhang datos. Posible raw itong magamit para matarget ang mga makakalagang infrastruktura sa bansa. Yung specific grid coordinates, yung coordinates is very important for, let's say, kung gusto mong bombahin yung isang lugar. So, kaya tinitingnan po natin lahat ng mga possibilities. Posible rin daw na naipadala na ang mga datos na nakuha dahil may remote capability ang transmission system ng Chinese suspect. According to the forensics ng NBI, Chinese characters yung pinapadalhan. Pinapadalhan. So, we haven't specifically pinpointed kung saan pinapadala.
Bago nito, may nauna ng naarestong Chinese na nag-iispiya rin. Inaalam din kung sangkot ang suspect sa Chinese-made submersible drone na nakita sa Masbate. Bukod sa suspect, 2 kasabwat niyang Pinoy ang inaresto at umaming inutusan silang mag-ikot sa iba't ibang lugar gamit ang mga nakumpiskang equipment. Mahaharap sila sa reklamong espionage. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na mas lalo nilang paiigtingin ang kanilang intelligence operations at seguridad sa mga base militar. Nanawagan din sila sa publiko na i-report sa kanila kung may mapansin na kahina-hinalang aktibidad ng mga banyaga sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kagimbal-gimbal ang balita ngayong Lunes, isa umunong Chinese spy, dinampot ng AFP at ng NBI. Tinitignan daw ng ang mga kampo ng militar gamit ang mga high-tech na kagamitan. Wala naman pong question na malamang interesado ang Chinese government na makakuha ng dagdag na impormasyon tungkol sa ating defense capabilities. Given naman po yun Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, bagong technology ang gamit ng espiya na ito. Ano raw ang kanilang ine-espiya dito sa Pilipinas? Ayon kay Bronner, mukhang kumukuha ang espiya ng coordinates ng topography o yung korte ng lupain at magusali sa isang lugar. Maaari po itong gamitin para sa military targeting para sa, for example, kanilang artillery. Parang ang high-tech pakinggan. Pinakita pa ng mga otoridad ang mga gamit na kanilang nahuli sa umano'y Chinese spy. At sa unang tingin, mukha nga naman talagang high-tech ang mga ito. Pero magandang himayin ang mga gamit na nakuha para malaman natin kung ano ba talaga ang ginagawa ni Kuya. Halimbawa po, ito pong malaking kulay dilaw dito sa bandang taas ay simple pong power inverter para i-convert ang 12 volts ng kotse sa, for example, 220 volts. Ito naman po nakapatong sa taas, may marka pang TP-Link, isa pong simpleng commercial router. At itong nasa kanan, ito po ay NTP server. Lahat po ng mga yan, makakuha mo sa mga computer shops dito sa Pilipinas o sa mga online marketplace applications. Ngayon, ano itong malaking kahon na ito na parang napaka-misteryoso? Halimbawa, meron siyang markang Synology. Okay, ito po yan. Pag sinearch mo sa Google, Synology Hard Disk Appliance, isa pong hard disk station na gawa sa Taiwan. Mabibili po yan sa mga online market apps sa halagang 50,000. Kaya po niyan sa Lazada. Ang natitirang misteryosong gamit ay ito po. Ito pong kulay silver na kahon na mukhang computer CPU. So kung sakaling Chinese government operation po ito, parang hindi masyadong high-tech o hindi masyadong military grade. O baka naman sinadya po yan para po hindi masyadong obvious. Pwede rin. So ano raw ang datos na nakakalap nitong espiyang ito? Ayon po sa mga otoridad, gumagamit ang espiya ng tinatawag na LiDAR or Light Detection and Ranging Equipment. Ang LiDAR po ay gumagamit ng mga laser devices para i-map out ang isang lugar o yung topografiya sa paligid. Pero ginagamit din po ito ng marami, hindi lamang po ng militar, kundi pang map surveying, transportation, conservation, agriculture at sari-sari. Ang pangamba ng mga otoridad ay baka raw magamit ito sa paligid ng mga base militar natin o yung mga EDCA sites. Kaya tuloy ang tanong ng isang reporter sa presscon kanina, abay kung topography coordinates lamang po ang kinukuha ng espiya, ano pong pinagkakaiba niyan sa Google Earth o Google Maps o iba't ibang mga open source database na hindi mo naman kailangan mga espiya. Ang sagot po ni General Bronner, ang mga datos kasi na hindi makikita sa Google Earth gaya ng anong klase mga sasakyan ang naglalabas-masok sa isang base militar at saan ang mga entry at exit points, maaaring yun po ang kinukuha. Yun nga lang, para mga bagayan na kaya ring sagutin ng isang Blue Guard. Isa pang tanong na lumitaw, bakit kaya sinuplong at in-announce kaagad ng mga otoridad ang kanilang nahuling espiya? Disyerme lamang ito na-diskubre at dinampot na siya kaagad. Ang tanong pa ng ilan, kung hindi kaya mas mabuting minanmanan muna ang espiya ng matagal-tagal para malaman kung sino-sino pa ang ibang mga miyembro ng kanya umanong sleeper cell. Dahil kung pagbabasehan lamang ang mga pinakitang kagamitan at mga datos na kanya umanong kinukuha, parang hindi pa siya tatawagin na high-level spy na kumukuha ng mga sikreto ng Pilipinas.
Kung may nahuling hinihinalang Chinese spy ang NBI, bantay sarado naman ng Philippine Coast Guard ang isang panibagong Chinese vessel na umaaligid malapit sa Zambales. Napansin ang bagong barko habang papalayo ang tinaguriang monster ship ng China na matagal ding pumoste malapit sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. January 4 na monitor ang China Coast Guard 5901 o ang tinaguriang monster ship malapit sa Capones Island ng Zambales. Makalipas lang ang 2 linggo, isa pang barko ng China ang namataang paikot-ikot sa ating EEZ. Kahapon ang mamataan ng Philippine Coast Guard ang bagong China Coast Guard Vessel 3304 sa loob ng ating exclusive economic zone malapit sa Zambales. Yan ay habang unti-unting palayo ang naunang China Coast Guard Vessel 5901 sa lugar na mas kilala bilang monster ship. Ayon sa Philippine Coast Guard, 111 meters ang haba nito. Mas maliit kumpara sa monster ship. Pero di hamak na mas malaki pa rin kumpara sa ating BRP Gabriela Silang na 83 metro lang. Agad kinwestiyon ng PCG ang iligal na pag-aligid ng isa pang barko ng China. Sa isang radio challenge kaninang umaga, makailang ulit pinaalis ng ating Coast Guard ang naturang foreign vessel. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines exclusive economic zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Pero tulad ng dati, nagmatigas ang China. This is China Coast Guard 3304, patrolling in the sea area under the jurisdiction of People's Republic of China. Please do not interfere. Hindi pa malinaw kung bakit pinalitan ng CCG 3304 ang monster ship. Pero patuloy ang pagmamanman ng PCG sa mga ito. Lalo't hindi naman umalis ng EEZ ang monster ship na malapit na ngayon sa Bajo de Masinloc. It might have something to do with operational requirements or something. But the mere fact na mayroon pa ring China Coast Guard na pumalit kay monster ship, isa lang ang ibig sabihin nito. The People's Republic of China blatantly violates international law at hindi talaga nila respeto ang United Nations Convention of the Law of the Sea. Hindi raw magsasawa ang Philippine Coast Guard na idaan sa mapayapang paraan ang pagpapaalis sa mga barko ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Hinihintay na ng buong mundo ang inaugurasyon ni US President Donald Trump. Si Trump, maghihigpit daw talaga pagdating sa mga immigrant. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ganado at sumasayaw pa si US President-elect Donald Trump sa Capitol One Arena sa Washington, D.C. sa Amerika. Nangyari yan bago ang kanyang inauguration at pagbabalik sa White House. Makalipas ang 4 na taon, dito niya ibinida ang kanyang mga balak gawin sa Amerika. I will act with historic speed and strength and fix every single crisis facing our country. We have to do it. Sa kanyang unang araw bilang presidente, marami daw siyang ipapasang batas. We're going to do a lot of things. You're going to see something tomorrow. You're going to see executive orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Bukod dyan, inako na ni Trump ang nangyaring ceasefire sa Gaza at Israel kahit panahon ito ni outgoing US President Joe Biden. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. Binigyan din ni Trump ang ipatutupad na paghihigpit ng kanyang administrasyon pagdating sa mga immigrant. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. The border security measures I will outline in my inaugural address tomorrow will be the most aggressive, sweeping effort to restore our borders. Idiniin din ni Trump na sa kanyang panunungkulan, aalisin niya ang mga transgender sa mga eskwelahan. Aalisin din daw niya ang mga lalaki sa mga pambabaing sport. Isang pangako naman ang iniwan ni Trump bago manumpa. The American people have given us their trust and in return we're going to give them the best first day, the biggest first week, and the most extraordinary first 100 days of any presidency in American history. Bukas oras dito sa Pilipinas o January 20 sa Amerika, nakatakda ang inauguration ni Trump matapos manalo laban kay outgoing US President Kamala Harris sa presidential elections noong November 5, 2024.
Indoor ang inaugurasyon, lalo't malamig ang klima ngayon sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Umaatikabo ang pilot episode ng Incognito. Ba't nangangalam ka, ha? Sino ka ba? Kilala mo ba yun? Ano gusto mo? Ha? Ano gusto mo? Kilala mo ba yan? Ha? Gusto mo sumama sa amin? Ha? Gusto mo sumama sa amin? Ha? Anong gusto mo, pare? Opening scene pa lang, action-packed na. Ipinakita ang maaksyong eksena ni Daniel Padilla. Solid din si Richard Gutierrez. Special participation naman si Bel Mariano. Naunguna ngayon sa Netflix ang serye na nag-pilot episode na rin kanina sa Kapatid Network. Araw-araw niyo po mapapanood dito sa TV5 tuwing 8:45 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Inaabangan naman ang paghaharap ni Tanggol at Rigor sa Batang Quiapo. Walang sasantuhin si Tanggol sa kanyang paghihiganti kay Rigor, played by John Estrada. Gagawin na niya ang lahat para malaman ang buong katotohanan. Sa harap ni Marites, played by Cherry Pai Picache, na corner ni Tanggol si Rigor. Magagawa ba niyang patayin ang kanyang kinilalang ama? Abangan ang patindi ng patinding eksena sa Batang Quiapo dito lang sa TV5 bago ang Incognito. More spicy chikahan pa tayo mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, PBBM bumuelta sa paratang ni dating Pangulong Duterte na may 13 blankong items sa 2025 national budget. Ilang probisyon sa Comprehensive Sexuality Education Bill tinabla naman ni Pangulong Marcos. Halos 3 piso kada litrong taas presyo sa petrolyo, epektibo na bukas. At nandito na ang big-time K-pop stars na tutulong sa pagbuo ng susunod na idol sa Be The Next 9 Dreamers. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Walumpung skier ang natrap sa nagkabirang chairlift sa Aragon, Spain. Sa kitapuan ng nagyayalong panahon. Gumamit pa ng helicopter para masagip ang mga skier. Ligtas naman ang mga biktima, bagamat 17 ang sugatan. Hindi pa malinaw ang dahilan ng aberya. Kasinungalingan, yan po ang banat ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa alegasyon ni dating Pangulong Duterte na may mga blanco umano sa 2025 national budget. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Page SP11. Sa mga dokumentong ito ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 national budget, marami raw pagkukulang na nakita si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Meron daw 13 item na blanco kabilang ang alokasyon para sa Seed Buffer Stocking Program ng Department of Agriculture. Ano naman kung blanco? Paliwanag ni Ungab. Bakit tinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. Para raw blankong tseke ang BICAM report na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Isinawalat yan ni Ungab sa video mula sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama ng mambabata sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Digong napareact sa sinabi ni Ungab. Kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. You can all go to jail for that. Buwelta naman dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Magkaiba ang Bicameral Committee report sa mismong pinirmahan ni PBBM na 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa aktual na GAA, walang blanco. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Maging ang Department of Budget and Management giniit na ang pinakita sa video ni Ungab ay pawang BICAM report lang at hindi ang GAA.
Sa ilalim ng 1987 Constitution, General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Naunang tinawag na fake news ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Digong. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, legal na opinion lamang ang sinabi ni Digong. Sakaling totoo raw ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad nga sa 2025 national budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Itanong nyo sa ibang senador. Ito naman ang sagot ni Senator Amy Marcos sa issue ng umunoy blank items sa 2025 national budget. Hindi kasi pumirma ang Presidential Sister sa Bicameral Committee report para sa pambansang pondo. Narito ang aking report. Hindi pumirma sa BICAM Committee report ng 2025 national budget si Senadora Amy Marcos. Kaya sa issue ng umano'y 13 blank items sa budget na pinalutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang sagot niya. Tanong na lang ninyo sa ibang senador kung anong kapabalagan kung meron niya. Ang akin, ang privilege speech na ako, tapos sinabi ko na yung nakita kong mga problema at matapos noon, hindi na ako pumirma. Si Gabriela Party List Representative Ardeen Brosas naman, hindi naniniwala na may mga blankong halaga sa budget. Gaya ng reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Brosas na hindi aabot sa ratifikasyon at pirmahan bilang batas ang pambansang pondo kung may blankong items. I don't think so. Dapat pinag-uusapan yon. Dapat walang blanco, di ba? Kasi yun naman yung controversial yan ngayon. But anyway, we will look into it. Pag-aralan din namin sa Makabayan kung ano yung mga ito na binabanggit. Nauna nang tinawag na fake news ng Malacanang ang paratang ni Duterte. Depensa ng kampo ng dating Pangulo, legal na opinion lang ito ni Duterte. Magsasama ang biggest at rising names sa K-pop sa upcoming I Am a K-pop concert. Kabilang na dyan ang sub-unit na Irene and Sulgi ng Red Velvet. Magbabalik sila sa bansa matapos ang concert ng kanilang girl group sa MOA Arena last year. Kasama rin sa lineup ang boy group na Rise. Nag-concert din sila noong nakaraang July 2024 sa Smart Araneta Coliseum. Hindi naman mawawala ang all-Filipino member group na Horizon. Gaganapin ang I Am K-pop concert sa Smart Araneta Coliseum sa March 29. Star-studded din ang bigating K-pop stars para maging mentor sa upcoming talent survival show. Yan ang Be The Next 9 Dreamers na collaboration ng TV5 at MLD Entertainment. Hosted yan ni K-pop star pero Pinoy at heart na si Sandara Park. Ito na ang pagbabalik ni Dara sa Philippine television matapos o makalipas ang 9 years. Magiging mentors naman sina Chen ng EXO, Yebin na former member ng Momoland, Wookin ng AB6, Bang Yedam at Vinci ng Horizon. Mapapanood sa TV5 ang Be The Next 9 Dreamers every weekend simula February 8. May mensahe naman si Dara para sa mga aspiring idol. I want to tell them, never give up. Kasi mahirap talaga yung mga rounds ng audition. I cried all the time. Minsan, may mga taong na they want to be on the center. That's not important. Yung importante talaga ang chemistry ng group. As a group, so yun talagang important. Susunod, matapos pabura noong nakaraang linggo, Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya ngayong nagulat siya sa mga nadiskubreng laman ng panukalang sex education sa bansa. Sabi pa niya, i-veto niya raw yan. Panukalang 500 pesos na pensyon kada buwan sa mga senior citizens pinamamadali na sa Senado. At celebrity culinary enthusiasts na sina Judy Ann Santos, Ninong Rai at Abby Marquez, kumasa sa mga hamon ng world-renowned chef na si Gordon Ramsay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Ang inyo po napapanood ay ang pag-araro ng truck sa isang kotse sa Pune City sa India. Tumakas ang driver pero tinugis siya ng grupo ng mga rider. Kalaunan, huminto rin ang truck at doon nga kinuyog ang driver. Napagalamang lasing ang suspect at 10 sasakyan pala ang kanyang inararo. Sa huli, sa kulungan ang bagsak ng driver. Kung noong nakaraang linggo ay mahinahon pang pinabura ni Pangulong Bongbong Marcos ang anti-teen pregnancy bill, kanina nagulat daw siya nang madiskubre ang mga anyay nakakabahalang probisyon ng panukala. Pangako niya, i-veto niya raw kung ilulusot ang mga probisyong ito. Narito ang aking report. Sex education sa mga eskwelahan. Isa daw yan sa mga isinusulong ngayon sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act na inihain sa Senado. Pero ngayon pa lang, inaalmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bersyon ng panukala, partikular ang mga topic na posibleng ituro sa loob ng Comprehensive Sexuality Education o CSE. I was shocked and I was appalled by some of the elements. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. Kaya kahit pa raw lumusot sa Kongreso, hindi raw ito tatanggapin ng Pangulo. If this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Ang dapat daw ituro, anatomy o ang bahagi ng reproductive system ng tao at ang kaakibat na problema ng maagang pagbubuntis. Agad namang dumepensa sa Senator Risa Hontiveros na may akda ng panukala. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. Paliwanag pa ni Hontiveros, pasok sa CSE ang mga bagay na gusto ng Pangulo na ituro. Noong nakaraang taon pa, sinimulan ang diskusyon sa plenaryo kaugnay sa Senate Bill 1979. Nakatakdang ituloy ng mga senador ang debate kaugnay sa panukalang batas pero hinihintay pa raw ng kampo ni Senadora Hontiveros kung kailan ito mailalagay muli sa agenda. Samantala, 3 linggo mula ngayon ay magbi-break na ulit ang sesyon ng Senado para naman sa preparasyon sa eleksyon. Nauna nang sinabi ng ilang senador na kontra rin sa panukala na tama lang na pagdebatehan muli sa plenaryo ang panukala para mahimay ng husto. Lubos po tayong nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagsuporta sa ating panawagan laban sa makabudol na mandatory comprehensive sexuality education. Hindi po nabaliwala ang ating mga pahayag noong nakaraang linggo. Umihiling naman ang isang grupo na mabigyan ng 500 pesos na buwan ng pensyon ng mga senior citizens, mahirap man o mayaman. Yan pong panawagan ng United Senior Citizens Party List sa kanilang kilos protesta sa labas ng Senado. 8 buwan na raw kasing nakatenga sa Senado ang panukala. Una nang pumasa ang pension bill sa Kamara. Sakaling may pasa, aabot sa 7 milyong senior citizens sa bansa ang makikinabang. Yung magkaroon ng pension ang lahat ng mga nakatatanda. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista. Basta lahat, 60 years old, pataas. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pension ka man o wala, ay tatanggap na ng buwan ng pension pag ito ay naisabatas. What happens if you join Gordon Ramsay's challenge? Nakaka-pressure pero legit na dream come true. Yan ang nakakasana all na experience ng celebrity food enthusiasts na sina Julian Santos, Ninong Rai at Abby Marquez. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Pause muna sa aktingan ang nag-iisang Julian Santos dahil sa kusina muna siya magpapakitang gilas. This time, kasama niya lang naman ang world-renowned chef na si Gordon Ramsay na bumisita rito sa Pilipinas.
Invited si Juday sa mini MasterChef Challenge ni Gordon. Kasama ang food content creator na si Ninong Rai, Gordon Ramsay Bar and Grill head chef na si Beatrice Cua, at culinary student na si Danica Lucero. Are you guys ready? Are our guests ready? Good. Ang challenge, gumawa ng sariling version nila ng halo-halo. Your 10 minutes starts now. Let's go. Extra ang kaba dahil isa-isa silang pinapanood at tinatanong ni Gordon. Not focusing too much on the ingredients, I'm focusing much on the dairy. Yes, it encompasses every ingredient, it coats every ingredient, so that's what I'm focusing. Love that. Yeah. Nakaka-pressure! I have the black sesame pulveron with me already. I'm gonna put it in the middle and I put it some on top. So the balance of the saltiness and the sweetness from the pulveron. There's also a bit of salt on it, so it's not gonna be that sweet. Danica, well done. Sa huli, ang estudyanteng si Danica ang itinanghal ni Gordon na may pinakamasarap na halo-halo. Congratulations. Well done. Present din sa event si Abby Marquez aka Lumpia Queen na hinamon ni Gordon na ilumpia-fy ang kanyang signature dish na Beef Wellington. Is this better than yours? Oh, Visually, wow, that looks good. It's very good. Lumpia. Lumpia. At ang reaksyon ni Gordon, I don't like it. Love it! nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Abangan, At aso sa Turkiye, isinugod sa veterinarya ang anak nitong nanganganib ang buhay. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Abiso sa mga motorista ay patutupad na bukas ang malakiang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Nasa 2 pesos at 70 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel. Piso at 65 centavos naman sa gasolina at 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng sanctions ipinataw ng Amerika at UK sa Russia. Mababawasan raw nito ang supply ng langis sa global market at posibleng magmahal ang shipping costs sa importasyon ng krudo. Tapos, di ba, dinelay pa rin ng OPEC Plus member countries yung kanilang production cap hanggang first quarter of 2025. So, ibig sabihin, kulang ang supply kumpara sa demand. The long wait is over para sa Agase. Mula sa real life hanggang sa comeback nila today ay pinatunayan ng GOT7 ang pagiging OG icons nila sa K-pop community. Eto pa, awat na sa fan wars dahil our Black Bangtan feels are kicking. Pinupusuan ang pag-share ni BTS member V sa isang kanta ni Rosé ng Blackpink. Vibing si V sa Stay a Little Longer ni Rosé. In-story niya yan sa IG. Natuwa dyan ang maraming ARMY at Blinks, especially yung mga in-stan pareho ang BTS at Blackpink. Good vibes ang dala dyan sa K-pop community sa kabila ng umano'y fan wars. Pero sa true lang, hindi naman nabago ang gantong BTS-Blackpink moment. Nakasama na din noon ni V si Blackpink Lisa sa isang fashion event. Kinanta rin noon ni BTS Jungkook sa kanyang live ang hit song ni Rosé na Apathy. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, nakakatagos sa pusong eksena ang natunghayan ng isang vet sa Istanbul, Turkiye. Isang aso ang personal na nagdala ng kanyang nag-aagaw buhay na puppy sa klinik. Nasa bibig ng stray dog ang kanyang lupaypay na puppy at inilapag sa tapat ng klinik. Agad naman itong inasikaso ng doktor. Ginamot ang puppy at himalang nabuhay. Habang ginagamot ang tuta, nakabantay raw ang kanyang nanay. Sa ngayon, pinapalakas pa ang puppy sa vet at reunited na sa kanyang mommy dog.
Touch naman yan. Pero paano kaya naningil yung bet? Ano? Paano kaya Ay, naningil? oo nga, no? Kung wala siya. Oh, ikaw talaga kahit kailan, ha? Kailangan mo isip Ay! Ayun naman, no? Happy birthday! Sabayan niyo naman si Johnny. Happy birthday! Tanda ng kata ni Sa'yo Sir. ang pulutan. Sa akin Sa'yo lahat. ang Inuman. Kape Thank nga you! Uy, laway. Yay! Thank you po! Salamat! Happy birthday po, Miss Mayan. Mga Thank you. kababayan, sagot po ni Mayan bukas ang ating ice cream. Wish ko bumait ka na at umayos yung joke mo. Wish ko din yun. Di ba? Di ba? Yes. Sabi, At saka, ma-pronounce na niya ang mga Korean, ano. Pero hindi niya birthday, ah. Siya yung maraming Siya- wish. Kasi kanina, hindi ko makalimutan. Siya yung maraming wish. Sir, belated happy birthday na lang, sir. Oh, gaganti ba? Gaganti ba? Bakit yung pala maraming wish eh? Kung ako yung belated birthday. Nag-wish si Labo Miss talaga. Mayan eh. Nakasingit na lang Ay, ako. pakapalis na tayo. Gandoon ko rin na 5 minuto pag imas talagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Rosbay. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.